Ilan tayo, anumang ups and downs, sigurado tayo, may ups, up and away yan. Huwag tayong bibigay sa Panginoon. Amen? God is so good! All the time! Something good is going to happen to those who have faith. Hallelujah! Ngayon po, narinig natin ang patutunan ng ating kapatid. Lahat tayo may mga testimony na itataas ang Panginoon, yung ating new life in Christ. Maraming binago sa atin ng Panginoon. Ngayon naman po ay yung ating mapapakinggan na bagong revelation na nalamin na naman natin ang panibagong bagong balita na ibibigay ng Diyos sa ating tema ngayon sa new life in Christ. Na po, Galatians 2:20. I-welcome po natin ng masagabong palakpakan ang lingkod ng Diyos. Walang iba po, ang ating Pastor Ernest. Pagpapasok natin Panginoon Diyos sa buhay po ng ating buting pastor. Hallelujah! Glory to Jesus! Grabe. Grabe pag-ibig ng Diyos dito, amen? Grabe. Pakisabi mo nga sa tibo mo, grabe ang ganda mo ngayon. Dito mo yun sa akin, alam ko, wapo na ako. Kaya yung katabi mo yung katabi mo. At pakisabi mo sa kanya, hindi ko pagpapalit ang mukha ko sa'yo. Sa'yo lang bagay yung mukha niya. Yes, grabe talaga kayo. Kanina nung maakyat ako, I remember dati kasi pagka pumupunta ako sa dalawang hakbang kaya ko eh. Pero ngayon parang slow mo na yung lakad ko. Bakit kaya? Ano ba yun? Aging? Siguro. New Life in Christ, yung ating title ngayon. Wow, grabe. Grabe yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Sabi nga po, the love of Christ is so great, lalo-lalo na po sa ating kapatid, Pastora Ana. Nakikigala kami sa pagbubukas ng gawain ito. Especially, maraming salamat sa ating mga kamanggagawa na kasama namin nag-araro. Hindi lamang po inyong likod, si Reverend June. Talaga pong kahit na po may ibang engagement yan sa kinakancel niya, mapunta lang dito dahil pinagagalitan ni Pastor Ana. Grabe rin ang pag-ibig yan dito! Si Pastor, si Reverend Bishop pa, Kasi, talaga pong pag tumawag si Pastor Ana, umiyak sa telepon. Nagkakandara pa po si Pastor Dario, Bishop Dario na pumunta rito. Dahil po, grabe yung pag-ibig ng ating mga tamang gagawang ito sa ating pong gawain dito sa Mioten. And I believe ganun din ang pag-ibig ng Diyos sa lugar na ito. New life in Christ, Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20. At kung nakita nyo na, I know, a lot of you, kabisado na yung na yan, inaya ko pong kayong lahat tumayo at ating pong i-recite o isa puso yung sinabi ni Paul sa Galatians chapter 2 verse 20. Okay, nandiyan na kayo? Sabay-sabay po natin basahin. Hallelujah. 1, 2, 3. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ live in me. And the life which is now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loves me and gave Himself for me. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa revelasyong ihahayag mo ngayong hapon na ito para sa amin. Hinihingi po namin, Panginoon, ang patnubay at ang pagbibigay, Panginoon, kaliwanagan ng banal na Espiritu. Lord, hininahangyan po namin, Panginoon,
na siya, Panginoon, ang magturo at magdikta, Panginoon, kung ano ang iyong mensahe ngayong hapon na ito. Hinihingi ko rin, Panginoon, ang pagbubukas mo, Panginoon, ng aming puso, pagbubukas mo ng aming pandinig, Panginoon, nang maunawaan namin at maintindihan ang iyong salita. Lord, patuloy kong dalangin na ang iyong salita ay maitanim sa ibutura ng aming puso na maging isang sisidlan o maging isang binhi, Panginoon, upang ang aming spiritual na buhay nito ay maging matatag, Panginoon, sa iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sabi po ng mga mananaliksik sa salita, may tatlong paradox daw kung makikita tayo sa Galatians chapter 2 verse 20. The paradox na unang-unang maano daw po natin yung paradox of yung judicial paradox, yung pagpapawalang sala, yung sa husgado, yung pinawalang sala ka. The second is yung makikita natin dyan na it is no longer I who live, but Christ live in me. That spiritual paradox. And yung third na makikita natin is the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself to me. Yung po yung tinatawag natin practical paradox. Yung pamumuhay ng Kristiyano, practical, how we must live yung new life na ito. No? So, alam natin that we are a tri-type person. Sabi nga po na, tri-type person po tayo. Sino po naniniwala doon? Na we are spirit, body and soul, o soul and body? So sabi po, yung mga unbelievers, yung mga hindi pa nakakakilala kay Kristo, two parts pa lang sila. Yung body at saka yung soul. That's why, kaya mo dun sabi na po dun sa John chapter 8, verse 42 to 43, sabi nga bakit daw hindi nauunawaan ng tao yung salita ng Panginoon Diyos? Because, sabi nga, kahit na daw sabihin mo, kasi yung pang spirit nila is dead. Patay pa. That's why, sabi nga lang, ang mga naririnig pa lang natin, nung wala pa tayo sa Panginoon, ang normally natin naririnig lagi na voice ng mundo. Hindi pa tayo marunong makinig dun sa boses ng Diyos. Kasi yung espiritu natin ay patay pa o hiwalay pa. And then, kaya nga po dun sabi din sa Romans chapter 8, 5 to 8 na nabanggit doon about yung espiritu natin nung nabuhay. Nung nabubuhay na tayo according to the Spirit, nakaka-respond na tayo according to our spirit. No? Nung nabuhay na tayo, nauunawaan na natin kung ano yung sinasabi. Dahil halos po ng Galatians chapter 2 verse 20, sabi na yung iba kasi parang sabi nila, parang mystical. Paano mo masasabing na crucified ka na kay Kristo? Ay matagal lang naipako si Yesu Kristo. No? So, yun po yung inaano po ng na ito, na it's not about the paradox, dun sa ayon, sabi, it's about the paradox of being crucified with Christ. No? Yung iba talaga hindi maunawaan yan, lalo lang sabi nga, pag hindi pa siya nabubuhay kay Kristo. Pero once na ikaw ay na kay Kristo, saka mo palang maunawaan, yung ibig sabihin na new life in Christ. That I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Amen? So, yung new life po, hindi yung pagpapalit ng isang bagong pangalan. No? Parang si Juanito Lacarin, nung nagpunta ng US, naging Johnny Walker. Diba?
si Esteban magtaka. No, nung magpunta ng US, naging Stevie Wonder. Wow! Hindi po yun yung new life na tinatawag. No? New name lang po yan, pero new life na sinasabi ni Pablo rito, sabi nga, ay, yung ma-experience mo, nagkaroon ka, sabi nga po ng ano, nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Nagkaroon ka ng relationship with Christ. Yun yung bagong buhay. Kaya po nabuhay yung ating espiritu dahil nagkaroon tayo ng relationship. So, that's why lagi na mga sinasabi na Christianity or being born again is not a religion, it is a relation. Relasyon sa Panginoon. Ito yung nagbalik sa ating espiritu na mag-alive muli, na mabuhay ng muli. No? So, inanong po yung aking outline o yung text dun sa New Life na patungkol din naman para dun sa bagong buhay na gawain para sa lugar na ito. No, not just para po yung dun sa para po dun sa kanilang tema. No, so inanong po siya sa 5, sabi po dun sa una, I have been crucified with Christ. So number 1 is alive. A new life kay Kristo is a life crucified with Christ. No? Sabi nga na yun, been crucified with Christ. Ito yung sinabi ko kanina na judicial paradox. This is yung judicial paradox. No? A life crucified with Christ na naipako kay Kristo. Buhay na sabi nga kasamang naipako kay Kristo. We all know, sabi po sa Romans chapter 6, kung ano yun po natin, na nung tayo daw, nung tayo ay tumanggap kay Jesu Kristo, tayo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. We have been baptized into His death and into His resurrection. Ito yung parang pagpapawalang sala. Kung sa term ng mga theologians o mga mga theology, magagaling sa theology, tinatawag po nilang justification. Pagpapawalang sala, justification. Ito po yung ginastified ka ng Panginoon. Yung kasalanan mo ay pinawalang sala ng Panginoon. Yung justification process na tinatawag. So, remember, sabi nga po na maganda po yung ni Billy Graham, sabi niya, yung ano na yun, ng justification, sabi niya, pagharap mo sa Panginoon, at ikaw ay uhusga, tatanungin ang Panginoon Diyos na ikaw ay makasalanan. No? Pero sasabihin mo sa Panginoon, yes, I plead guilty with my sin. Pero sinabi ko, ikinumpes ko na yung kasalanan ko at kinilala ko ang Panginoon Diyos na namatay para sa aking kasalanan, no? Ay dahil doon ikaw ay napawalang sala. That's yung justification. Yung pagpapawalang sala na ginawa ng Panginoon Diyos sa atin. Meron pong So sa proseso pong ito, sabi po ng una po tayo ay namatay, sabi nga, maging doon sa yung death to the law, yung sentence, yung pag-ano po ng sa batas. Dahil namatay din daw tayo, sabi yun sa kasulatan. Died to the law. So Romans chapter 6, 3-9, and also in Colossians chapter 2, verse 20 to 2 verse 20. And also, dahil po dyan sa na yan, I have been crucified with Christ, sabi niya,
died to sin na rin tayo. Pag sinabi mong, I have been crucified with Christ, doon daw pong tao, pag sinabi mong you have been crucified with Christ, dapat patay ka na rin sa kasalanan. Si George Wyatt po during ng Civil War, sabi po may isang ano po na siya po isang enlisted para maipadala sa isang gera. Pero siya po ay mayroong 6 na anak. At dahil ngayon yung kanyang kapitbahay ay naawa sa kanya dahil malilig pa yung kanyang anak. At yung kanyang kapitbahay ngayon ay pumunta sa opisina ng gobyerno at nag-plead na doon in behalf of George Wyatt, siya yung papalit doon sa kanyang pwesto. Kukunin niya yung ano na yun ni George Wyatt. In the course of time, doon sa po sa digmaan, ay namatay yung kanyang kapitbahay. At nang hindi pa natatapos yung muli siyang ipadadala sana. Pero umapi na siya, sabi na, mayroon nang namatay para sa akin. Hindi na ako ito. Mayroon nang namatay para sa akin. At alam niyo ho, hindi siya pinadala. Kasi tama yung na mayroon nang pumalit sa kanyang pangalan at namatay para sa kanyang lugar. Ganun yung ginawa ng Panginoon Diyos para sa atin. Hindi na natin kailangan pang mamatay kasi mayroon nang namatay para sa atin. Yun yung new life. Inauna ng Panginoon Diyos yung mga kasalanan natin. Ipinako na ng kasama ng Panginoon Jesucristo. Kaya sabi nga natin kanina, grabe ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kaya kung titignan mo yung kapatid mo, grabe. Grabe yan. Tignan mo kung gano'ng pinatawad ng Panginoon niya. Grabe si Lord. Amen? Yung second is yung pong Christ life. Yung sabi diyan, yet not I live, but Christ who lives in me. It is yung buhay ni Kristo. So ito yung tinatawag po nating spiritual paradox. Sabi dun sa katawan mo na yan na tinubos, hindi na ikaw daw nagmamay-ari ng buhay na yan. Pagmamay-ari na ni Kristo. Yung buhay mo raw na yan, kay Lord na yan. Nung tinanggap mo si Jesucristo, hindi na raw ikaw ang nabubuhay dyan. Kaya nga dapat pag di ba standard tayo, pag dumadalo ng lagi na tayo ng reklamo, puna tayo ng puna sa mga kapatiran. Ay, hindi naman na ikaw daw ang nagmamay-ari ng buhay na yan. Buti pa si Lord, di nagre-reklamo, pero daw tayo pali ang reklamo. Yun yung spiritual paradox na tinatawag. It's not I who lives anymore sa baling ito, kundi si Kristo na. Yun na yung sinasabi ni Pablo dyan sa na yan, na si Kristo na, yung nagmamay-ari ng katawan na ito. It's all belong to God. Sa Kanya na. Kaya dapat naman tayo mga Kristiyano, hindi daw dapat tayo nakatingin sa tao. Kung talagang tinanggap mo si Kristo, dapat focus na tayo kay Kristo. Nakapokus na lang tayo sa Kanya. Hindi na tayo nakapokus sa tao. Hindi na tayo nakapokus kung ano yung mga maling nakikita natin sa mga kapatiran. Because it is Christ who owns this body. Si Kristo. Yun yung sinasabi po ng po rito. So yung third na mga po natin, so yung makita natin yung unang dalawang part, it is talagang panay si Lord, si Kristo. Yun yung sabi nga natin, yung justification ng pagpapawala ng sala. Just if I've never sinned. Sabi po ng mga just if I've never sinned. Na para daw tayong hindi nakagawa ng pagkakasala. Now yung third, yung changed life. Yung changed life, sabi po ng dyan,
The life now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Ito yung tinatawag po nating changed life o yung practical paradox. The life which now I live in the flesh. Yung buhay na ibinubuhay ko ngayon, inihinga ko ngayon sa katawang ito. Ito yung kumbaga sa yung justifications was been done, napatawad na yung kasalanan mo, nandirito tayo ngayon sa prosesong ito. Yung sanctification process. Na minsan, napaghihiwalay po ng mga, lalo-lalo na, kala natin yung salvation, nagtapos na sa justification, pinatawad ka na, tapos, mali po. Sa salvation, kasama yung sanctification. At sa sanctification, hindi na lang sinunod ang pumilos. Kasama ka na. May kampaning ka na. Kaya nga sabi doon sa work out your salvation with fear and trembling. Sa justification, hindi na lang si Lord. Kailangan ka ng Panginoon para ma-sanctified ka. Sa justification, wala akong tayong ginawa doon. Si Lord lang. Ang naiambag mo lang sa justification, yung kasalanan mo. Yung kasalanan natin. But here, sabi po na may malaki kang gampanin sa justification. Sa sanctification. I'm sorry. Dito sa sanctification, ito yung binabago kayo, kasi yung soul natin, sabi nga po na ni Reverend Alcantara na gano'n ng yung meron daw tayong DRA. Di ba? Dirty rotten attitude. Meron pa rin tayong attitude. Kasi habang nasa flesh ka, tingnan mo kahit nagwapo yung katabi mo. Yan, tingnan. Hindi araw-araw mumingiti yan. Ibig sabihin, meron pa rin kailangan i-sanctify. Meron pa rin kailangan baguhin. Kaya doon sa pagbabagong yun, sa pagsasanctify na yun, kailangan yung cooperation mo. Kailangan ka. Kailangan mong magbasa ng Bible, yung daily devotion mo with God, yung pananalangin mo. Kailangan yun. Hindi gagawin ni Lord para sa iyo yun. Ikaw ang gagawa doon. Tayo yung gagawa doon. So hindi lang yung participation mo dun sa yung daily devotion mo with God, yung personal relationship mo with God. Isa pang mahalagang kailangan dun sa sabi nga, is yung church. Yung iglesia ang pinaaaniban mo. Kasi the church will going to help you sanctify your life. Sa ayaw man sa hindi, ginagamit ni Lord ang iglesia para patinuin ka. Para tayo ay ituwid. Yung pastor mo, kahit makulit yan, kahit tayo na ginagamit ng Panginoon yan para palambutin yung ulo mo. Sabi mo ni Pastor Dario kanina, pag matitigas, pukpukin yung ulo mo. And sometimes, yung mga kapatid, even yung mga kapatiran na, di ba, natikisod tayo sa mga kapatiran, ginagamit ng Panginoon yun para i-sanctify ka, kapatid. Kaya kailangan yun. Kahit ginagamit sila ni Lord sa pagsasanctify, para ma-change ka, para mabago ka, para mabago tayo. Yun yung yung change life. Yun yung new life. Ang sinasabi. Ito yung process natin ngayon. Dito maraming, di ba, sabi nga kala ko nung maging born again ako, gaganda na buhay ko. Ay, nasa process po tayo ng sanctification. Habang nasa tayo, hanggat hindi ka rin nagiging, sabi ka, raw ni Kristo, di ba? Nagiging kahawig ni Kristo,
nasa process pa rin tayo ng sanctification. Ngayon, kung gusto mo yung glorification, paglabas mo mamaya, pabundol ka dyan sa bike. Yun yung process ng glorification. Kung ayaw nyo na dumaan ng sanctification. Diba yung bike lang yung sinabi ko, ha? Di ba? Bike lang po yun. But it's true. Pero habang nandito pa tayo sa flesh, sabi nga, sinasanctify pa rin ito ng Panginoon Diyos. Kaya, tingnan mo yung ano mo, mabait ba yan? Mabait. Alam niyo, nung early church, sa Book of Acts, ganito po, sabi ni Aristides o Aristides, kung paano man inanito, isa siyang general ng Roman Empire. At nung pinaispihan sa kanya yung mga buhay ng Kristiyano, ganito niya i-report yung mga buhay ng Kristiyano dun sa nung panahon ng kung mababasa po ninyo dun sa Book of the Martyrs. Sabi ni Aristides, sabi niya, ang buhay ng mga Kristiyano, sabi niya, they love one another. Nung nag-report siya kay Emperor Hadrian, ito yung kanyang na-report, sabi niya, Sir, ang mga Kristiyano, they love one another. They never fail to help widows. They save orphans those who would hurt them. Sabi niya, if they had something, they give freely for the man who was nothing. If they had seen a stranger, they take them at home and are happy as though they were real friends or a real brother. They don't consider themselves brother in the usual sense, but brother instead through the Spirit in God. Ganun nung in-report ni Aristides yung mga Kristiyano ng So sabi nga, paano kaya tayo pag nakita ng mga tao? Sabi na, pag in-report kaya tayo doon sa mga ibang tao, ano kaya nakikita nila ngayon sa atin? New life na rin ba kaya tayo? Change life na rin ba kaya tayo? If you know yung doon sa di ba sa China, doon sa mainland China, yung kwenta ni Elder yun na yung guard, yung mga prison guard nila, ang daming nakakilala kay Kristo. Alam niyo kung bakit? Kasi nung nakita daw ng yung prison guard, yung buhay ng mga Kristiyano na nakakulong. Kasi sa kulungan, sabi ni Elder yun, nandun sa kwento niya, once a week lang sila kung yung lugaw na pinapakain sa kanila, nilalagyan ng itlog. Yung kailangan nila para maging malakas sila. So, yung mga Kristiyano daw, pagka dumadating ng makakakita daw sila ng mga, kahit na po yung mga unbelievers na nakikita nila nanghihina, yung nila yung rasyon nila na yun na itlog, na para sa kanila, ibinibigay pa nila. Ibinibigay nila. Di ba nilang sabi sa kanila, parang pinakalugaw na lang. Tapos ang inaano lang nila, yung balat. Dinudurog nila, tapos nilalagyan ng tubig, iniinom. Ganun nakita, nung nakita, sabi na, wow, grabe yung pag-ibig ng mga Kristiyano ito. Nung nakita ng mga yun, sabi na Elder Paul, marami sa mga yung mga kawal, sabi nga yung mga prison guard ang na-convert. Because dun sa kanilang attitude na yan. Ganun daw dapat yung natin. Tayo. Paano kaya tayo ngayon? Diba? Pupunta tayo ng church, diba? Uupo. Aawit. Tataas ng kamay. Uuwi ng bahay, diba? Tataas ng boses. Tataas ng boses.
Gusto mo yan? Sa asawa niyo. Gano'n. Grabe ba? Knock. Pasensya na, minsan ganun din ako eh. Pumunta ng church. Diba? Aawit sa Panginoon, tataas ng kamay. Pag uwi ng bahay, taas ng boses. Iba taas yung boses. Sa church, tapos pagdating ng linggo, tataas ulit ng kamay, nanunutin. Change life na tayo, kapatid. So, pag magaling na tayo, soft voice na lang. Tanda natin 2 Corinthians 5:17, my favorite verse. We are a new creations in Christ. Yung sinasabi po ng na-change life, sabi ni Pablo. Actually, yung pang na yan, sabi nga ng yung siya ay tumayo talaga, yung buong context ng Romans chapter 2. Na sinitan niya si Peter dahil may double personality. Nung kasama niya yung mga nakikisama siya, tapos pero pagkasama mo yung mga Jews, umuwi Jews ka. Pagkasama mo mga Gentiles, namumuhay ka ng mga Gentiles. Pero nung dumating yung mga Jews, yung mga yung mga Judaism, doon niya kinorek, with love nga lang, may pagmamahal. Itong si Peter, itong si Pablo. Ito po yung context na yan, kaya sinabi niyang na yan, kasi parang umaano doon na, yung sa Judaism kasi, kasama pa rin yung kanilang law at yung pamumuhay na dapat according to na sa ano. So parang ikinontes ni Paul, sabi niya, na yung buhay natin, that I have been crucified with Christ. Na yung buhay, yung kaligtasan, yung grace na ginawa ng Panginoon Diyos. Na yung pag-ibig ng Diyos, sabi niya, yung malaking biyayang pag-ibig ng Diyos, it's all by the grace of God. But it's not by the law. It's not according to the religion. It's according to the love of God. Doon sa mahabang biyaya ng Panginoon Diyos sa atin. Yun yung change life sa atin. So number 4 is, yung I live by faith in the Son of God. And the life now I live in the flesh, I live by the faith in the Son of God. So po dyan na, live by the promise, not by the situation. Ang mga buhay na tunay na binago ng Panginoon Diyos, namumuhay na according sa pangako ng Panginoon at hindi kung ano yung kanyang sitwasyon ngayon. Namumuhay na tayo according sa kanyang pangako, sa promises ng Lord. Kaya sabi maganda yung sinabi niya na I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God. Yung miracle dyan, yung the faith ni Lord. Alam niyo bakit grabe kanina po sinasabi? Kasi grabe talaga yung pag-ibig ng Diyos. Kasi yung faith niya, sabi doon sa faith in the Son of God. I live by the faith in the Son of God. Yung ginawang miracle ni Lord sa inyo dyan, sabi niya, iko-control ko kayo. Magkaroon ka lang ng pananampalataya. I will control your life. Magtiwala ka lang sa akin. Kaya sabi na we must live by the promise of God. Ayun na bang promise ng Lord ang pinangahawakan natin? Kaya nga dapat lagi daw tayo nagdidig doon sa word ni Lord. Kasi ito yung promise niya. Ang dami. More than 3,000 promises. Sabi po ng nasa Bible.
Anong promise ang pinangahawakan natin? Kaya sometimes, hindi daw yung promise ni Lord ginano natin. May situation. Pagka nagka-problema, kasi problema sa bahay, sa anak ko atin, pastora, dami kasi problema. A new life, namumuhay ka na according sa pangako ng Panginoon Diyos sa'yo. Hindi na kundi ano yung dinadaanan daw natin. We live by the promise and not by the situation. Amen? Mahaba na yata ako, Tracy. Tingnan natin, sabi po ng Proverbs chapter 3, 5-6, trust in the Lord. Kaya sabi po sa Proverbs, trust in the Lord with all thy heart and lean not with thy own understanding. Tingnan yung promise ni Lord, sabi niya. John 16:33. Sa mga dumadaan sa ano natin, sabi niya, I have told you these things so that in me you may have peace. In the world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sa akin may kapayapaan kayo, pero habang nasa mundo kayo, may mga trouble. Pero take heart, magpakatatag kayo. Sabi ng Panginoon Diyos, na-overcome ko na yung mundo. Kaya dapat pagtiwala tayo sa pangako ng Panginoon. Tingnan mo ba? One verse na talagang papatunay, sabi niya, yung grabing pag-ibig ng Panginoon Diyos siya. Sabi sa John 15 verse 16, you did not choose me, but I choose you. And appointed you so that you might go and bear fruit that will last. Wow, tingnan mo, grabe yung pag-ibig ng Diyos kay Pastora Ana, di ba? Chinus siya, inappoint siya para sa lugar na ito to bear fruit. Kaya Pastora, grabe ka. Grabe! Ganun ka na kamahal ng Panginoon. Tama yung sabi mo. Pag binuksan ng Panginoon Diyos, walang sino ba makakapagsara. And last, dun sa ano ko po, a new life is a life of revelations. A new life is a life of revelations. Sabi ng yung huling verse na ano po dun sa ano is, who loved me and gave himself for me. Ang bagong buhay ay ang buhay na puno ng revelations. Punong-puno ng revelations. Alam niyo ba na ayaw ng dyablo na ikaw ay makakilala sa Panginoon Diyos? Naniniwala kayo na? Ay maniwala, sabi po sa 2 Corinthians po, the God of these ages has blinded the mind of the unbeliever so that they cannot see the light of the gospel that display the glory of Christ, who is the image of God. That's 2 Corinthians 4:4. Blinablind ng kaaway, sabi nga, yun daw po ating mind, yung ating mga mata, upang hindi mo makita yung pag-ibig ng Diyos. Blinablind niya. Bakit? Kasi bakit blinablind daw ng kaaway? Kasi
Una, there is something in you. There is something in you that the enemy don't want you to discover. There is something in you that the enemy don't want you to discover. And he wants you to die never having to discover that potential. That potential that was built in you by God. Ayaw ng kaaway na ma-discover mo yung potential mo, kapatid. Yung potential na meron ka. Yung potential na nung create ka ni Lord, binid in sa'yo. Yung pagkakagawa sa'yo. Yung pagkakaukit dyan sa mukha mo. Kaya nga sabi ko kanina, hindi po pwede ipagpalit yung mukha mo sa ano. Kasi sa'yo lang bagay yan. Kasi masterpiece ka ng Panginoon. Diba? Ephesians chapter 2 verse 10. No? For we are God's workmanship. Hindi mo pwedeng i-ano mo yung ano mo na yan kasi workmanship yan ni Lord. Mayroong ano ng kamay niya. Yung pagkakalikha sa'yo. May gawa si Lord doon sa ano na yan. Ano sabi niya doon sa ano? Tuloy natin sabi niya. For we are God's handwork created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. At yun yung ayaw ng kaaway na ma-discover mo. Yung potential mo na kaya mong gawin para sa Kanya, para sa Panginoon Diyos. Yung potential, sabi nga ni Pastor Ana kanina, malaki yung potential ng church na ito. Malaki yung potential ng ano na ito. That's why a new life is a life of revelations. Kaya lang, alam niyo ba na yung potential, sometimes hindi kagad siya lumalabas? Yung potential mo, hindi mo malalaman kung anong meron ka. Anong potential mo sa katawan mo, sa sarili mo. Unless na ito ay merong, sabi nga, malagyan ito ng challenge sa buhay. Pag may mga challenges ka sa buhay, lumalabas yung potential mo. Yung kakayanan mo. Doon lumalabas yung ano, minsan. Ilang months ago pa nung naglalak-on ka pa sa sa Facebook, yung gumagawa ka pa ng mga poem mo doon and hindi mga ni Pastor June doon sa ano. May nung wala na siguro siya may about yung I declare sa mga declaration niya doon sa ano. Yung ginawa niya, kumuha ng gitara, kumanta. Sino pa nakala ng mga ano yan? Alam niyo ba nung naano ko yung ano na yun? Na-challenge ako! Parang may gustong lumabas dun sa loob ko na wala na yung potential na yan. Yeah, totoo. Kaya nga nung nasabi ko, Lord, parang gustong lumabas sa loob ko. Kung kaya ni Pastor John, parang kaya mo yan. Bigla grabe talaga kayo, eh? Grabe talaga kayo. Gusto ba? Sample. Sabayan niyo ako, ha? Para yung boses ko. Kasi iba yung gift ni Pastor John, talagang yan. You can do it. Ano na lang, a cappella.
Ah. Ano bang kanta yun ba? Ako, ayan. For you alone. Simulan mo na. And there I find you waiting. And there I find you. So below my heart I worship. And down to you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. From the very start, please be careful. I'm still loving you. Grabe talaga yun. Ay talaga, grabe. Grabe talaga. Minsan lang akong kumanta. Huwag na kayo pumalakpak, alam ko. Pero, yeah, what my point is, sabi nga po, pag naharap tayo sa mga suliranin, sabi ko, ito po, nung naharap sa maraming pagsubok, hindi lumabas yung potential nito ni Pastor Ana na kaya pala niya. Hindi niya nakita yung pag-ibig na niya sa kanya na kahit nanginang pala tayo, tagal-tagal natin dito, no? Lumalabas po yung potential sa atin. Christ revealed na mayroon kang gift, kapatid. Meron yung new life mo, mayroong bahagi si Lord na ginawa sa buhay mo, sabi niya, na mayroon kang kayang gawin para sa kingdom ko. A new life in Christ, sabi nga is a life of revelations. Matatagpuan mo yung gift mo. Ano yung position mo sa body of Christ? Pag nagtagal ka sa Panginoon at pag nangyari mo sa matatagpuan mo, maunawa mo yung sinasabi ko, mayroon ka palang gift. Mayroon palang yung pagka-create pala siya ng Panginoon Diyos. Bagay na bagay ka pala. Gaya yung patutukan ng kapatid natin kanina rito. In my conclusion po, mahal po natin ang Panginoon Diyos. Up to now, God is in the business of changing the lives of many people. Nasa business ng Panginoon Diyos ang baguhin ng buhay ng napakaraming tao. Sa Biblia po, yung Samaritan woman, yung babae na huling nangangalong niya, ang babae nga po na huling mga nangangalong niya, diba? Ang mga tao, sabi ng mga doon, gusto nila mga maging baseball player. Sabi niya, i-pitch natin, sige, batuhin natin sila. No? Ano sabi ng Panginoon? No? Yung tao walang nagawang kasalanan, no? Siya yung unang, sige, mag-baseball pitch sa kanya. Gusto. Pero walang pumato. No? Sabi ng Panginoon sa babae, go and sin no more. God is in the business of changing the life of people. Amen. Yun pong si Zacchaeus. Yung titignan mo si Zacchaeus parang walang potential. Hindi naman pwedeng pang basketball player. Hindi pwedeng pang player ng soccer. Baka siya pa yung masipa. Pero na nakita siya ng Panginoon Diyos, ang sabi niya sa kanya,
come here. Let's go and make coffee at a Starbucks. Diba? Binago ng Panginoon Diyos kasi God knows may potential sa kayo. Ganon din nakikita ka ng Panginoon, kapatid. May potential ka, malaking potential mo. Kaya sabi itong gawain ito, malaking potential. Kaya hindi mo pwedeng kanina, di ba, sa John chapter 9, yung lalaking bulag na, di ba, nakasuot ng sheets, nagigitara, nananay, gumagano nananay, guro, kanta niya, ganito na lang ba? Ganito na lang ba palagi ang buhay ko? Ganito na lang ba? Eh, hindi. Sabi ng Panginoon, sabi ni Lord sa kanya, nilapitan siya, sabi niya, hello Brad, hello bro, punta ka ng Siloam, maghilamos ka, lisin mo yung mukha mo. Diba? Naghilamos yung nadilat yung kanyang mukha. Nabuksan yung kanyang paningin. Nakakita siyang ulit. Because God is in the business of changing the life of many people. Nais niyang baguhin yung ating mga buhay. Halos yung makikita mo doon sa New Testament, binabago niya yung buhay ng mga tao. He wants them to give a new life. Tingnan mo yung 10 lepers, di ba? Yung 10, sabi niya, go to the priest, show yourself to the priest. Pumupunta sila, tumatakbo. Yung isa nakikita ng lumilinis na sila. May isa, balik kami, punta ka Panginoon Diyos, nakita niya. Because that's really new life in Christ. Nais ng Panginoon Diyos na bigyan tayo ng panibagong buhay. And God wants na matagpuan natin yung potential natin. Malaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Grabe yung tiwala ng Panginoon Diyos sa atin. Grabe yung pag-ibig niya. Pinagkatiwalaan tayo. Sabi nga na hindi mo pangaraw siya tinatanggap. Chinus ka na ng Panginoon Diyos. Ganon yung pag-ibig ng Diyos. That's the love of Christ na binigay sa atin. Kaya namin ang sinasabi, grabe, napaka-grabe. Yung kapatid na yan, grabe yung pag-ibig ng Diyos sa tao niya. Because God knows malaki yung potential sa tao niya. Amen? Tayo natin tumaya. Hallelujah. Hallelujah. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo. Lord, for you said, Lord, that you love the world, Panginoon. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believed in Him shall not be perished but have an everlasting life. Panginoon, ganito kagrabe yung pag-ibig mo. Ganito ka-huge, Panginoon, yung love mo, Panginoon, sa mga tao, Panginoon. And Lord, I pray, Lord, na sa opening, Panginoon, ng gawain, bagong buhay na gawain, Panginoon, sa lugar na ito, ng Myoden, sa Ichikawa, Panginoon. Lord, I know, Panginoon, na yung destiny na inilaan mo para sa kanila, yung plan, Panginoon, ay meron ka ng inilaan para sa kanila, Panginoon. For sinabi mo nga, for you know the plans you have for them, Panginoon. Plan to prosper them and not to harm them. Lord, I know, God, and I sense in my spirit, Panginoon, itong tungkulin na ito, Panginoon, na iniatang mo para sa kanila, dahil mo, Panginoon, yung kanilang potential, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa pagsama ng iyong banal na Espiritu sa buhay po ng iyong mga lingkod. Lord, maraming salamat sa buhay ni Pastor Dario, Panginoon, sa buhay ni Pastor June, Panginoon, na mga umararo, Panginoon, at nagbigay ng kalakasan sa buhay spiritual ng mga kapatiran o sa mga leader, Panginoon, at manggagawa, Panginoon, ng iglesia nito.
Lord, I pray, Panginoon God, even, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nangangarap, Panginoon, na mabuksan, magkaroon ng gawain, Panginoon. Lord, we pray, Lord, na makita po nila, Panginoon, yung potential na ibigay mo para sa kanila, Panginoon. Lord, sa lugar na kung saan, Panginoon, ay inilalagay mo sila. Lord, sila ay isang maging mga apostol mo, Panginoon, maging alagad mo, Panginoon, maging ambassador mo upang ihayag, Panginoon, ng iyong salita. Lord, hinihingi ko po ngayong araw nito, Lord, na magmula sa kanilang ulunan, sa bawat isa po sa amin, Panginoon, i-bless mo kami. Basbasan mo kami, Panginoon. Panibagong kalakasan, panibagong anointing, Lord, panibagong init, panibagong tatag, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Lord, muli ang kapurihan ay para sa iyo. Ginagawa mo ito, Panginoon, upang ikaw ay malakila. At maging sa iyo, Panginoon, marami pong salamat. Marami pong salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo para sa amin. Sa pangalan ni Jesucristo, ang lagay magsabi na, Amen. Amen. Tawagin niyo po si